atin po tatalakayin ang videong ito. Kung naalala niyo po mga kapatid, isa po ito sa kasamahan ni Joros Gamboa na isa pong artista na kilala pala na mga born again, no? Na sila ay merong mga statement naman dito. Pero ito po, no, paalala lang po mga kapatid, wala po tayong intention dito na tumira direkta, kundi ang atin po dito ay iko-correct lang po natin yung maling aral. Yung maling itinuturo po sa social media. So they use social media for their propaganda. So we will use also this social media to answer those propaganda na kung saan it will affect us. Kasi mga kapatid, no, sa paniniwala natin ay may tutulong yung relihiyon, no, for our salvation. Pero para sa kanya po mga kapatid, pakinggan po natin ang kanyang statement, no. Ano po ba dapat ang religion para mapunta sa langit? Eto daw, meron daw na nagtanong dito sa kanya, no. Ano daw ang dapat na religion para mapunta sa langit? Wala. Kaya huwag niyo. Wala daw mga kapatid. Pakinggan niyo mabuti ha. Walang religion, wala daw religion na dapat pasukan para mapunta sa langit. Napakaklaro po niyan mga kapatid ha. Wala daw religion na dapat pasukan para mapunta sa langit. Okay. Nasubukang ilapag yung religion in Latin is religare. Ayan, ito mga kapatid ha. Alam po natin that the definition of religion is religare, and upon this definition po mga kapatid, makikita po natin that religare is Meaning, to bind, to connect with God. yan, to bind, to connect with God. Pero bakit hindi po tinatanggap the definition of the religion is to bind, to connect with God? At bakit po mga kapatid, mamaliin pa? Meaning niya, relationship pa din. So, kailangan mong sumali sa isang religion. Kasi actually, I use this arguments po mga kapatid na yung nakita ko po yung definition ng religion is religare, to bind, or ibig sabihin to have relationship with God. No? Ibig sabihin po, kapag meron tayong religion, ibig sabihin, we have also relationship with God. Pero para sa kanya, tinanong po, no, kung ano daw yung religion na makakatulong para mapunta sa langit. Ang sagot po nitong taong ito, wala daw po mga kapatid. But then, we will see later on sa atin pong pagpapatuloy kung totoo nga ba. Meron po ba tayong mga talata na makikita o mababasa sa Biblia that stated na may religion pala? Okay. Yun, para maligtas ka. It's Na para maligtas tayo. Kasi para sa kanya, walang religion na pwedeng makatulong sa atin para sa ating kaligtasan. Wala daw po mga kapatid. Zero. true na ang meaning ng religion is relationship. Ayan, no? Totoo naman pala na ang meaning ng religion is relationship. Pero bakit po mga kapatid na hindi po tanggap nitong born again ang pagkakaroon ng religion? Ibig sabihin, we are also acquiring the knowledge how our soul be saved. But don't fool yourself. Today, kapag binanggit mo yung word na religion, Sabi niya, but don't fool yourself. Okay? Nilatag niya po mga kapatid, ang definition ng religion is relationship with God, religare, from the Latin word religare, which means to bind, to have relationship with God. Pero sabi niya po, don't fool yourself. Sino bang nagfo-fool ng self niya? people will think na organization yan or grupo. Being a Christian is not being part of a religious group. Yan, sabi niya po mga kapatid, being a Christian is not being part of a religious group. Okay? Religious group. Hindi daw part ng religious group ang being a Christian. So ibig sabihin individually you can be, no? Yun yung point niya kasi po mga kapatid, no? Hindi na kailangan daw mapabilang ka sa religious group o sa religion, no? Particularly kasi yun yung kanyang objection dito mga kapatid. A true Christian is reborn spiritually. Ayan, a true Christian daw is reborn spiritually. Alam niyo po mga kapatid, no, sa mga nanonood at nakikinig ngayon na katikista, no, sa Catechism of the Catholic Church, meron tayong mababasa diyan that if we will baptize, we are reborn. Ibig sabihin, we are born again. Yung tunay na born again pala mga kapatid, or reborn,
yun po yung nabinyagan, no, sa Iglesia Katolika. Sorry to say that, but that's the reality. That's the truth. Knows God? Knows God. In the Catechism of the Catholic Church, hindi lang ipinapaliwanag, no, sa isang pagpapaliwanag, rather, pinapaliwanag ng malawakang pagpapaliwanag ang patungkol po sa Diyos. Kaya nga po, no, sa ating simbahan, meron po tayong pag-aaral sa Diyos, which is what we call the theology, no? The theology is study of God. So, yun po mga kapatid. In the Catechism of the Catholic Church, talagang atin pong inaalam ang patungkol sa Diyos. Okay, dalawa na yan. If we are baptized, we are reborn. If we are truly learning, studying the Catechism of the Catholic Church, we know God. Understand the gospel. Understand the gospel. And meron ding nakasite po sa Catechism of the Catholic Church, mga kapatid, that we as a Catholic are obliged also to read the gospel, to read the Bible. Okay, and not just only to read, but also to understand it. But understand it in accordance to, no, not in our own opinion, but to the magisterium that we are being taught to us para hindi po tayo maging heretic sa ating pagtuturo at pangangaral. And have a relationship with Him. Pang-apat, in have a relationship with Him. And the definition of religion according to him, it's to bind, or from the Latin word religare, to bind, o ibig sabihin po mga kapatid, to have relationship with God. So meaning to say, if we have religion, we have also relationship with God. O bakit ka pa mag-o-object? Pero pinapakita naman po mga kapatid sa definition pa lang, na totoo pala na ang religion is to have, to bind and to have relationship with God. Kaya ang daming tao ngayon, di ba? Uy, anong sekta mo? Anong religion mo? Uy, dito ka sa amin sumali sa religion namin. Kasi kapag sumali ka sa religion namin, siguradong maliligtas ka. Ayan. Tingnan niyo po mga kapatid how the way he approached the people that is listening to him. Okay? Uy! Parang ano ba, no? Parang nakikichismisan ka lang. Uy! Ay, pare, ang ganito. Pero mga kapatid, no? Pakinggan po natin yung message, no? Na ang pinupunto niya na hindi na kailangan yung sumali ka pa daw sa sekta nila dahil sabi niya, meron nagsasabi na, uy, dito ka sumali sa sekta namin, dito ka sa religion namin kasi maliligtas ka. Pero alam niyo po mga kapatid, their claim is accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior and you will be saved. Once saved, always saved. Maling-mali po yun mga kapatid. Na-accept as your personal Lord and Savior. Wala pong ganoon dapat na ituturo. Personal, ibig sabihin, hindi na pwede siyang inclusive. Exclusive na lang siya sa'yo. No. Christ is inclusive. No? Para sa lahat. Hindi para sa individual lang o sa iyo lamang. Okay? Yan yung paniniwala po kasi nila yun. Kami ang tunay, bla 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 bla. Kaya yung mga tao ngayon, ayan, galit pala siya mga kapatid kapag ipinapahiwatig natin o ipinasisiwalat natin na ito ang tunay talagang religion. Okay? New Book of Knowledge, Volume 16, page 287, stated there that the Catholic Church was founded by our Lord Jesus Christ, meaning this is the true church. Galit siya doon mga kapatid. Ayaw niya nun. Ayaw niya na mapakinggan niya na mayroong totoo talagang iglesia or church na itinatag ng Panginoong Jesucristo. Paano yung reality na yan? Matthew 16:18. Paano yung reality na nagtatag o nagtayo yung Panginoong Jesucristo ng nag-iisang iglesia? Kasi sabi niya, "And you are Peter, and upon this rock I will build my church." Singular. Isa lang po yun. So what is the church? Anong simbahan yan? Yung itinatag ni Jesus Christ through Saint Peter. No? Sabi pa ng Panginoong Hesus, even the gates of hell cannot prevail. Kahit na marami na po yung tumutuligsa sa ating simbahan. No? Samot-sari na sinisira at ginigiba yung ating pananampalataya, nakatayo pa rin ito because of the word of Jesus Christ na sinabi niya po, even the gates of hell cannot prevail in Matthew chapter 16 verse 18. Okay, patuloy po natin. nagfo-focus na, naghahanap kung saang religion or organization. Nagpo-focus na daw, naghahanap kung saang religion or
organization. ang sasalihan nila. Hmm. Instead of focusing on Jesus, who is the only way to the Father. Sasabihin pa niyan, ay, dito ako sasali sa religion na to kasi ito ang tunay, kasi ito yung may pinakamadaming membro. Ito, tingnan nyo ito mga kapatid, yung tricky na kanya pong tricky arguments po mga kapatid ganito talaga ang pwedeng mangyari kapag ang isang tao ay gagamit ng talata sa Biblia without the guidance of the Holy Spirit. What will happen mga kapatid? Pakinggan po natin ito. Excuse me? Hmm. Padamihan ba to? Alam niyo ba kung ano sinabi sa Bible? Mas madaming tao ang mapupunta sa impyerno. Sabi sa Matthew chapter 7, broad is the way that leads to destruction. Malawak ang daan papunta sa pagkawasak. Ayan no, ginamit niya po mga kapatid yung Matthew chapter 7, lagyan natin ng talata, verse 13 to 14. No, ginamit niya po yan mga kapatid para ipalabas o ipalitaw na sabi niya, marami daw, no? Sabi niya kasi, hindi daw ito paramihan ng membro. Kasi sinasabi ng Biblia na yung marami ay mapapaimpyerno. Nako! Ayan. Ganito talaga ang mangyayari kapag ang nagbabasa ng Biblia ay wala ang guidance ng Holy Spirit sa kanya. Ganyan talaga mga kapatid ang pwede na mangyari, no? Napaka klaro po dito mga kapatid, no? Ginamit niya yung Matthew 7:13 to 14 para i-depensa sa kanyang propaganda. Ano ang kanyang propaganda ito? At marami ang mapupunta doon. Na marami daw mapupunta doon sa impyerno. Okay. So, ang sinasabi doon, dumadaan. So, ibig sabihin, no, maraming tao na hindi nakakaalam ng daan papunta sa kaligtasan. Hindi na sinasabi na marami ang miyembro ng isang relihiyon. No? Hindi po religion or member of the religion ang sinasabi or pinupunto sa Matthew chapter 7 verse 13 to 14. Yun po mga kapatid ang malinaw diyan. Kahit po inyo po yung pag-aralang mabuti, inyo pong tingnan sa mga commentaries, hindi po patungkol yan sa maraming members ng religion. Kaya gumagamit po itong ating kaibigan ng talata sa Biblia without the proper context of it. Okay? Ibig sabihin, out of context. Narrow is the gate that leads to life. Oo nga, narrow is the gate that leads to life. Ibig sabihin, yung nakakaalam. Yung nakakaalam. Kakaunti lamang. But it doesn't mean na yung mga nasa loob o member of the particular religion na marami, yun yung maiimpyerno. I will not use that kind of arguments po mga kapatid kasi hindi naman ganyan ang punto ng talatang yan. Ang ibig sabihin, marami ang nagsisilakad o nagsisigawa ng kamalian whatever religion they are. No, hindi po pinupunto doon yung members na ito maraming members, mapapaimpyerno sila lahat. Naku, mali po yun. Maling konsepto po yan kapatid. And only few will find it. Makipot ang daan. Papunta sa walang hanggang buhay. Bakit? Because Jesus is the narrow gate. So sino ba ang makakapagligtas sa mga tao? Hindi religion, hindi ikaw, hindi sarili mo, hindi organization. Tanging si Jesus lang. Kailangan mong ipanganak muli. Wala po tayong tutol mga kapatid that Jesus Christ is the only way for our salvation. Wala po tayong tutol doon. But, ito po, can religion be an instrument for our salvation? If your answer is no, you have your doctrine or your beliefs is problematic. Okay? Ibig sabihin, malaki yung problema mo kapag sasabihin mo na, no, religion cannot help you for salvation. Kasi, ang reality, may malaking parte ang tinatawag po nating religion o relihiyon sa ating kaligtasan. Mamaya, tatalakayin po natin yan. You need to be born again. See? You need to be born. Ito, lumitaw na tuloy yung reality, yung katotohanan patungkol po sa kanyang claim, no? Ayan po mga kapatid, lumitaw ang katotohanan patungkol sa kanyang claim
na ano daw, na you need to be born again. Yun na nga, sinasabi ko eh. Hindi daw kailangan mapabilang sa sekta, but you need to be born again. Ito. Kaya magmi-misquote naman ito ulit. O akalain nyo na naman na religion to. Ay, kailangan ko pala sumali sa born again. Ay, kailangan ko pala magsimba sa born again para maligtas ako. Mali! Born again means being born of the Spirit. Hindi po yan religion or organization. Yun noon pala, being born of the Spirit, ibig sabihin, you need to be baptized. Okay? In the Catechism of the Catholic Church, if we receive baptism, mga kapatid, ulitin ko naman po ito, ibig sabihin po niyan, mga kapatid, mga kaibigan, kapag tayo po ay nabinyagan, no, we are born again. So, yun po yung malinaw po dito, mga kapatid at mga kaibigan, no, na, or reborn, no, tawag sa atin, we are being reborn, no, ibig sabihin, yun yung nagiging benefit po natin of this baptism. Ito po, mga kapatid, mas maigi siguro basahin po natin muna yung ating Catechism of the Catholic Church, paragraph 537. And ganito po, mga kapatid, yung ating mababasa dito. Through baptism, the Christian is sacramentally assimilated to Jesus, who in his own baptism anticipates his death and resurrection. The Christian must enter into this mystery of humble self-abasement and repentance, go down into the water with Jesus in order to rise with him, be reborn of water and the Spirit, so as to become the Father's beloved Son in the Son and walk in newness of life. Napakalinaw po dyan, mga kapatid, Ayan, eto pa. The sign of the cross makes all, sa baptism po ito, makes all those reborn in Christ, and anointing of the Holy Spirit consecrates them as priests. Sa pagbabaptize pa rin po ito. Ito pa, mga kapatid, aside from that, napakalinaw po na ito, pumapatungkol po talaga sa sacrament of baptism, yung tinatawag po na born again o tinatawag niya kaninang reborn. Kasi ganito, yung mababasa natin sa 12:13 ng Catechism of the Catholic Church. Holy baptism is the basis of the whole Christian life. A gateway to life in the Spirit, Beta Spiritualis Unua, and the door which gives access to the other sacraments. Through baptism, we are freed from sin and reborn as God's Son. We become members of Christ, are incorporated into the church, incorporated to the church. So, Matthew 16:18, may church talaga na itinatag. So, we are being incorporated if we are baptized and made sharers in her mission. Baptism is sacrament of regeneration through baptism, through water and in the word. Yan, malinaw po dito, mga kapatid, mga kaibigan, na ang pinupunto po nitong ating kaibigang born again, ay kailangan daw ma-born again daw po, mga kapatid, ma-reborn. So, ibig sabihin, natanggap na po natin yan, sa sakramento po ng binyag. Sa mga Katolikong nakikinig ngayon na nagpabinyag sa born again, ganito po ang pakinggan nyo. Catechism of the Catholic Church nagsasabi sa atin that we are being born again when we receive the sacrament of baptism. Malinaw po yun, mga kapatid, mga kaibigan. Aralin po natin. Balikan po natin yung ating Catechism of the Catholic Church, and we will know the truth, and the truth will set us free in John chapter 8 verse 32. Pakinggan po natin siya ng patuloy. Diba sabi ni Jesus sa John 3 verse 3, ang kausap Eto na, mga kapatid, gagamitin na yung John 3 verse 3 daw. dito si Nicodemus, isang Jewish teacher. Sabi niya, Ayan, so, yung John 3 verse 3, ito talaga, mga kapatid, this is a very issue for us na ginagamit talaga na pinagmamali yung statement po, mga kapatid, mga kaibigan, dito po sa John chapter 3 verse 3. So, actually, yung
tekstong ito ay tumutukoy po mga kapatid, hindi po sa pagiging born again mo, o kundi sa pagiging born from the Spirit or born from above. Ibig sabihin, hindi na papasok ka po sa born again. Hindi po ganoon. Hindi po ganoon. Okay? So sabi niya daw, hindi daw napapamilya tayo sa sekta, hindi daw kailangan yung religion, pero mga kapatid, mga kaibigan, ito po ang malinaw na realidad, no, dito po sa claim ng ating kaibigan sa ibang sekta ng pananampalataya. Well, actually, no, even though Saint Paul, no, ay meron po siyang may mga cited, no, regarding po religion. First, basahin po natin itong Acts 26:5, which we know from the beginning, if they would testify that after the most straightest sect of our religion, I live a Pharisee. So, before, ang religion po mga kapatid ni Saint Paul, before siya nag-Catholic, siya po ay Pharisee. So, religions matter also to Saint Paul. No, ano pa? Dahil napakalinaw po dito mga kapatid, mga kaibigan, no, aside from that, meron pa tayong makikita. Aside from Saint Paul who cited that he has the religion before, siya ay isang Hudeo, then later naging Catholic po siya mga kapatid. Ito pa, pakinggan po natin si Saint James, no, sa chapter 1 verse 26 to 27 po mga kapatid, na itong version ng Biblia po ay King James version, na kung saan paboritong i-quote ng mga kaibigan nating protestante. Babasahin po natin dito sa 26. If any man among you seem to be religious, sabi niya daw, hindi na kailangan daw na sumali sa religious group. Pero sinasabi ni Saint James, if any man among you seem to be religious, and bridleth not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain. Ayun pala yun. Sabi ni Saint James kasi, kung meron nagsasabi na siya ay religyoso, pero iba ang nakikita sa kanyang gawa, so ang kahahantungan ng relihiyon ng taong iyan, nako talaga ay delikado. Pero, hindi po niya nagtatapos. May verse 27 po mga kapatid. If religion doesn't matter for our salvation, why Saint James say this word? Pakinggan po natin. Pure! May pure pa nga eh. Religion, okay? Again, pure religion and undefiled before God and the Father is this. Merong pure and undefiled religion mga kapatid. If religion doesn't matter, bakit merong pure and undefiled religion na binanggit si St. James? To visit the fatherless, widows, and their affliction, and to keep himself unspotted from the world. So ito pong keep himself unspotted in the world, ito po ay tinuturo po sa Iglesia Katolika. Na ano po, 'di ba? Magpakabanal, pagpapakabanal, pag-iiwas sa makamundong gawain. That is why, mga kapatid, we have many saints in our church, because this was the teaching of a real Christian who followed Christ. Kita niyo po mga kapatid yung diferensya ng nagsasabing religion doesn't matter for the salvation, but then kinakailangan pala, we must understand that this translation or interpretation of Greek words that do not precisely correspond to our modern concept of religion. The Greek word used in these passages such as theskeia. Yung theskeia pala, no? Sa wikang Griego. More accurately refer to outward expression of worship or piety rather than organized system of beliefs. But then, it was been stated also to the religion, no? I must emphasize that our modern understanding of religion is as a distinct category of human activity and belief is largely a product of post-enlightenment Western thought, the ancient world, including
the biblical authors did not necessarily conceive of religion as separate sphere of life distinct from culture, politics, and everyday existence. No? Napakalinaw po, no? According naman po sa psychology, we might say that we now call religion was so deeply integrated into worldview of biblical authors and their audiences that they had no need to name it as a separate concept. Their faith was not compartmentalized but was an all-encompassing way of life. So therefore, all the word religion, as we understand it today, may not appear in the original biblical text. The concepts of faith, worship, and relationship, faith, worship, and relationship. So pag sinasabi pala, binabanggit pala natin mga kapatid, yung word or yung religion, ibig sabihin, it also stated to the relationship with God. Having religion, having relationship with God. Kapag tayo po mga kapatid at mga kaibigan ay merong relihiyon, isa lang pong ibig sabihin yan. Meron po tayong relasyon sa Diyos. Tunay na relasyon po sa ating Diyos. So I hope mga kapatid, mga kaibigan ay nakadagdag po sa inyo, nakapagpatatag sa pananampalataya at nakatulong po ito para hindi po tayo madaya ng mga content creator po sa social media, na patuloy po na sinisira ang paniniwala po natin, especially po yung importance of our religion. Again mga kapatid, sinasabi sa James chapter 1:26, kapag ang ginagawa ng isang tao ay hindi na po ayon sa tinuturo ng reliyon, yung relihiyon ng taong yan may problema. Pero kapag ganito sa 27, kapag nakita po natin ang sinabi po ni St. James sa 1:27 ng James, mga kapatid, pure and undefiled religion is this. Meron talagang pure and undefiled religion, which is this could help us for our salvation. Ayan mga kapatid.